Walang gaanong pinsalang iniwan ng bagyong Karen matapos itong manalasa sa bansa. Ayon sa NDRRMC, maliban sa isang naitalang nasawi, walang nasirang infrastruktura sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Samantala, muling nagpakita ng aktibidad ang dalawang bulkan sa bansa. Alamin natin ito sa ulat ni Waywaya Makalma. Matapos ang ilang araw na pananalasa ng bagyong Karen, maituturing maliit lang ang naging epekto nito sa ating bansa. Sa kabila ng isa, ang naiulat na namatay na si Arsenio Boncales, isang mangingisda ang natagpuan patay sa Southern Leyte matapos pumalawat noong September 14. Bumalik na rin sa kanilang mga tahanan ang mga nagsilikas dahil sa biglang pagbaha. Normal na mga dams at waterways ngayon sa Metro Manila at sa mga probinsyang apektado ng bagyo. Wala naman halaga ng pinsala ang naitala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil walang nasirang kalsada at tulay maliban na lang sa ilang binahang kalsada sa Metro Manila. Wala tayong status ng damaged roads and bridges sa epekto ng Karen, except doon lang sa mga suspension of classes, tapos yung mga nag-evacuate sa mga apektadong lugar. Samantala, nakataas na sa Alert Level 1 ang Mayon at Taal Volcano matapos makadetect ng volcanic earthquake sa nakalipas na 24 oras, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Mahigpit na pinagbabawal sa lahat mula sa 6-kilometer radius permanent danger zone sa posibleng pagsabog ng dalawang bulkan. Ayon kay Director Edgar Ollet, naka-alerto na ang lokal na pamahalaan maging ang PDRRMC oras na tumaas ang alert level sa Taal at Mayon Volcano. Pagbuga, may steaming activity and crater glow. Doon malapit sa sa bunganga, pero dahil makapal yung ulap, hindi masyadong makita dahil yung bunganga ng bulkan ay nababalutan ng ng ulap. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Makalma.